kapag nainis ka sa akin, iinisin pa kita. Alam mo yon, yung kasi hindi I ako can affected totally relate. Yeah, kanina may conversation kami ni Attorney Topacio, sabi niya hindi siya affected sa mga comments ng mga tao sa kanya. Ako din, actually, hindi ako affected because I know myself better. So, yan yung ano talaga nag-prompt sa akin Ina to be politically active online. Tapos ano yun lahat ng opinions ko yung nasa mind ko, sa loob ng mind ko, isusulat ko siya. Yung mga opinions niyo, opinion niyo yan eh. I also have opinions sa inyo. Say for example, tinawag ako ni Lovely Granada na igit. Tawagin ko din siyang undeveloped fetus. So, di ba, the audacity ng taong yan to call me igit without knowing my story, without knowing who I am. Tapos, kapag magre-retaliate ka, para bang, hala, naging biktima na siya bigla, parang naging Ay, ganyan totoo. na. Yan ang style ng mga yan eh. Pag sila, tuwan-tuwa sila. Pero pagka nagre-retaliate Oo. ka, victim card. Oo nga. It's unfair sa kanila actually because hindi ako affected. Yes, Dahil kung actually. affected, siguro hindi ako ganito ka-fresh. Life is short. Dapat happy lang tayo. Dapat lang. Huwag nating seryosohin yung mga bagay na wala namang mga value. Kilala natin siya bilang isang matapang at diretsahang boses sa social media, lalo na sa mga usaping politikal at napapanahong issue. Pero sino nga ba si Pio Moreno sa likod ng kanyang online persona? Ano ang kanyang mga pinagdaanan? Saan siya nagsimula? At ano ang mga bagay na hindi natin karaniwang nakikita sa kanyang mga posts sa social media? Bago natin siya makausap at mas makilala pa, panoorin muna natin ito. Mula sa pinakamainit na diskurso sa pambansang politika hanggang sa mga pinakakontrobersyal na usapin sa media, isang pangalan na talagang hindi maiiwasang mabanggit pagdating sa online commentary sa pamamagitan ng kanyang matatalim na salaysay at tahasang pananaw bilang isang independent opinion writer. Nagawa niyang bumuo ng malakas na marka at taga-subaybay sa digital space. Pero kahit araw-araw nating nakikita ang kanyang mga pahayag, nananatili siyang isang private person offline. At yan ang kabilang sa aalamin natin ngayon. Outspoken, unfiltered, unapologetic. Pio Moreno. Welcome to the show, Welcome, Sir Tio. What an introduction, Ina and Attorney Topacio. Thank you for being Thanks here. for having me. On Yeah. such a rainy afternoon. Yeah. Yan. Yeah. Sobra. Kanina nga, I was a little bit stressed kasi Talaga. tagal ng Grab. At saka maulan din po. Yeah, Ang mahirap because I'm talaga, from mahirap. Davao, di ba? So, Correct. Yeah. Anyway, may rule kami rito, ladies are Yes. always first. Sir Tio, maraming salamat ulit for gracing our show. Marami pong ang dami pong kilala ka bilang isang political commentator. Pero kung ikaw mismo ang magpapakilala sa isang Pio Moreno, ano ang gusto niyong malaman ng taong bayan tungkol sa inyo? seryoso ba to? Oo naman. Joke lang naman. Anyway, No joke, sabi nga okay, ni no joke Pio. pala, no? Well, I don't wanna lift my own chair here, but siguro yung nakikita ng mga tao sa social media is I'm a rage baiter, di ba? A Yeah. professional heckler. Pero behind that online persona, I'm someone who loves education. I love to learn. And I'm the first graduate sa family ko. And so this is exactly the reason why I am voicing out my political opinions and opinions sa lahat ng bagay sa social media because I want people to learn from me. So, yun, di ba, kung nakikita niyo yung mga posting ko sa social media, I got my license when I was 20. I'm a licensed professional teacher. But now, hindi ko na siya pinapractice kasi I know that I have a bigger purpose in life. So, ngayon, with my reach on social media, I think na I'm able to still educate people through my platform. So, kung tatanungin niyo ako ngayon na sa likod ng online persona na ito, ako yung tao talaga na who loves education. I love to learn. Yun. Beautiful. And we love to be educated by you, of course. Yes. Pero ang tawag sa mga ganyan, Ma'am Ina, is political blogger, right? Yes. Pero do you agree that you're a political blogger? And para sa iyo and others like you, what do you think this term really means? Kasi ano to Gen Alpha ba or Gen Z term di ba?
What is a political blogger? Yeah, before, vlogger pa ang tawag because mostly sinusulat lahat ng mga pahayag nila online, di ba? Ngayon may /V vlogger. Vlogger may na. video na, blogs na. So, instead of writing your opinions, sinisay mo na lang siya. Sinasabi mo na lang siya through a video. So, naging vlogger. But I don't really consider myself as a political blogger or a political vlogger. But I would say maybe I'm a watchdog. Kasi 'di ba, sa panahon ngayon, konti lang yung mga tao na parang hindi takot na i-voice out yung mga political opinions nila or mag-call out ng mga politicians online. Pero ako parang I'm one of those few people na hindi takot nga magsalita because this is the only right I have Tama. na parang nagagamit ko siya for good. So if I'm not gonna use it, sabi ko, maybe pag mamatay na ako, magre-regret ako, di ba, na hindi ko siya ginamit. Yes. Knock on So wood. siguro, hindi pa naman ito. Knock on wood. Anyway, so ako, I don't really consider myself as a political blogger or vlogger, but maybe a commentator because may comment ako sa lahat ng bagay Yes. That's your right. Yun. Sir Tio, I've always been curious to ask you this. Kasi di ba ang real name mo is Alex Destor, right? So ano po ang kwento sa likod ng pangalang Tio Moreno? Okay. It all started in 2020 during the pandemic kasi I was retrenched from work. And then sabi ko, grabing sobrang toxic ng social media before. Actually, even until now, di ba? Pero sa pandemic time kasi in 2020, grabe yun, halos lahat online, halos lahat walang ginagawa sa buhay kundi naghahanap ng updates sa social media, ganun. Tapos, yung Alex Destor ko na original account, tinake down ni Meta. Tinake down siya. Parang nag-transition at from Facebook to Meta. 'Di ba? Yung mga old emails, tinanggal nila. So lahat ng accounts ko, may photos, may previous posts, nawala lahat. Yan. Tapos when I created a new account na same yung identity na Alex Destor, automatically Meta banned it, suspended it. So ang ginawa ko, naghanap ako ng way na hanap ako ng ibang persona na completely different from my name. Yes. So, kasi Ilonggo kami, attorney. Yung father ko, Ilonggo. Yung nanay ko, Manobo. So, from IP to Bisaya, ganyan. So, parang very, culturally diverse yung namin. So, sabi, yung mga pamangkin ko, yung mga ang tawag nila sa akin is Tio. Tio. Kasi, di ba, uncle, Tio, ganyan. Okay. Sabi ko, okay, ito yung nila tinatawag sa akin. So, gamitin ko kaya Tio, ganyan. And then, I realized na yung mga photos ko, kahit anong gagawin ko, Moreno ako. So sabi ko, okay, I'm gonna use this parang pseudonym na Tio Moreno. So Ayun that's the pala start yun. of the Ayan, pen pala. name, pseudonym, yeah. Okay. I see, oo. Anyway, alam mo, Tio, we're on the same boat. Political commentators tayo pareho. Although I'm more sa Legal aspect. legal and yung radio, TV, meron kasi, remember you were summoned sa Senate, yung inquiry ng fake news. HOR. HOR ba? Yeah. House of Representatives. Yeah. Kasi maraming tao, parang hindi nila ma-distinguish Yung commentator, op-ed, opinion mo yun. Correct. So, hindi yun straight news. So, hindi pwedeng sabing fake news yun. For the benefit of the uninitiated, including many members of the House of Representatives, na mukhang walang alam sa mundo, paki-explain sa ating mga tagapakinig, ano ba yung opinion, ano yung fake news? Oh, okay. Short background lang muna before ko yan sasagutin, attorney. Since elementary, ako na yung editor-in-chief ng school publication namin. So elementary, editor-in-chief. In high school, editor-in-chief. And in college, I'm a campus journalist too. So I know how to write news. I know how to differentiate news from an opinion. So during that time, nung pinatawag kami sa House of Representatives, actually hindi ako sumipot. Hindi ko pinuntahan yon. Bakit? I haven't received any formal notice. So, alam mo naman, due process, di ba? I only knew about it na may nagtatag sa akin because lumabas daw yung news article that my name was included yung sa list of 40 social media users na pinatawag sa House of Representatives. Tapos sabi ko, okay, I haven't received any formal notice. So, parang I am not obliged to go there, di ba? Tama naman, di ba? Slay. So ang ginawa ko, I made a statement online.
telling them na wala naman akong sinulat na news. Because pag news, di ba, 5WH, Yes, yes. 1H, di ba? What, who, when, where, parang ganyan. So sabi ko, hindi naman ako nagsusulat ng news about a certain event or a certain situation. Ang ginagawa ko naman is, I write editorials. And editorials are opinionated facts. Yes, You oo. form your opinion based on the facts that were laid out on you, di ba? Kaya nga op-ed opinion editorial. Yes, op-ed, correct. Oo. So ang ginawa ko, they have to identify first which news I've written na fake so that ma-qualify ako. Because if Yes. they're gonna ask me there sa House of Representatives about fake news, how can I answer when in fact I wasn't writing about news? Di ba? Hindi ako nagre-report. I'm posting my political opinions online. So that's the difference between news and opinion. Yun, Yeah. oo. So, yun ang difference ng opinion and conclusion. Pagka yung pinto, pwede kang dumaan, opinion. Pero conclusion, hindi ka Closure. pwedeng dumaan. Okay. Ano ba yan? Dad jokes. Talaga na si Atty. Sir Tio, going back to how everything started, ano po ang naging turning point nyo upang pasukin ang mundo ng political commentary? Okay, I have always been a supporter of the Duterte family, just to set the parameter on this conversation. Since 2016, I'm helping out, parang create a group of youth, alam mo yung mga kabataan sa barangay namin, sa lugar namin, sa school namin to support the Duterte campaign. Pero from 2016 to 2019, I was very quiet. Kasi feeling ko na parang, sino ba ako, di ba? Ang liit-liit ko wala akong power, wala akong means, wala akong resources na makipag-compete with other people when it comes to information dissemination or when it comes to political messaging, wala ako niyan. But in 2020, when the pandemic started, di ba yung sinabi ko kanina na parang lahat ng tao nasa social media, online lahat. So, sumulat ako ng opinion ko. Sinagot ko yung mga hashtags nila, di ba? Yung in 2020, doon nagsimula yung nasaan ang Pangulo, hashtag nasaan ang Pangulo. Sinagot ko yan lahat na I talk about how the chain of command works, yung mga, level-headed na mga conversation, conversations online. Parang ini-start ko yon. Tapos sinagot ko yung hashtag bigas hindi bala. Kasi nakikita ko naman na at that time, the government is really doing its best to provide ng ayuda sa Filipino Yes, people. yes. Di ba? Pandemic time yun eh. So yan yung nag-start sa akin na sabi ko, hindi pwede na ang magko-control ng narrative ay ang mga detractors. Hindi pwede na sila lang yung may right to express their freedom of speech. So gagamitin ko yung yung Right account mo. ko. Pero at that time, Tio Moreno na, hindi na Alex. Hindi na. So ginamit ko siya. So my first article was about these things that I'm discussing to you. And then it went viral. Like umabot ata siya ng 135,000 reactions. Yes. Grabe ang lakas. And then at that time, hindi ko alam, attorney, na may mga may mga branding sa political groups like may mga DDS, may mga kakampings, may mga... Dilawan. Ay, hindi pa pala sila kakampings at that time. Dilawan. Dilawan. Yeah, the Yellow tards, di ba? Ang Yellow tawag, tards. yellow tards, mga ganyan. Mga yellow retards. Anyway, so nasabi ko, okay, I have to research about these things na bakit may mga ganito? Kasi I'm getting death threats. Talaga? Simply because I posted my political opinions. Parang ganyan. Sabi ko, ako kasi yung tao na kapag nainis ka sa akin, iinisin pa kita. Alam mo yon, kasi hindi ako I can affected totally relate. Yeah, kanina may conversation kami ni Attorney Topacio, sabi niya hindi siya affected sa mga comments ng mga tao sa kanya. Ako din, actually, hindi ako affected because I know myself better. So, yan yung talaga nag-prompt sa akin Ina to be politically active online. Tapos ano yun lahat ng opinions ko yung nasa mind ko, sa loob ng mind ko, isusulat ko siya. And then yun. And then I was blessed to receive massive following from people who share the same sentiments online. Ay, marami yun. So, DDS, marami yun. eh. Like, Sana kami doon. Oo. Tapos Dalawa. lumaki yung following ko. Tapos alam mo yun, like, sa mga post ko, yung reach talaga, hindi mo bumababa ng 1 million.
Grabe, ang lakas. Bumababa? Ang lakas. Hindi May kilala bumababa ng akong 1 million, may- yung reach. Yun Oo. ang- Parang may kilala akong bumababa lagi ang... Ikaw talaga ha. Ang Ito reach. actually. Or ang reach or ang rating. Umabot ng negative eh. Anyway, yeah. So yun. Anyway, that is going to be my next question. Without mentioning names, syempre, kasi Okay. katulad ng sinabi mo, nagkaka-death threats ka, etc. Kasi talagang yung mundo ng social media is very toxic. But you say you're not affected. Yeah. How do you deal dun sa toxicity ng social media na maraming bashers, death threats, yan, nakakaaway mo yung mga mahahabang baba, yung mga ganun. How do you deal with that? Sino yun? Anyway. Paano ko ba yan sasagutin? Because wala talaga akong pakialam, attorney. Alam mo yung yung kilalang-kilala mo yung sarili mo na kahit anong bashing ang ginagawa nila sa iyo online, wala nang effect. Very Kasi nga, secure. yeah, I work so hard for myself na maabot ko yung mga bagay na parang pinangarap ko lang before. So, I work so hard for my education. So, di ba, yung mga, kung nababasa niyo online, pinupost ko naman. Proud ako na from grade school to college, I graduated with flying colors. So sabi ko, so sino ka ba para diktahan ako on what to do, what to say, and what to put out there? Parang ganyan. So sabi ko, so yung mga opinions niyo, opinion niyo yan eh. I also have opinions sa inyo. Say for example, tinawag ako ni Lovely Granada na igit. Tawagin ko din siyang undeveloped fetus. Ganyan ang mga atake, di ba? So, di ba, the audacity ng taong yan to call me igit without knowing my story, without knowing who I am. Tapos, kapag magre-retaliate ka, para bang, hala, naging biktima na siya bigla, parang naging Ay, ganyan totoo. na. Yan ang Oo. style ng mga yan eh. Pag sila, tuwan-tuwa sila. Pero pagka nagre-retaliate Oo. ka, victim card. Oo nga. So yun, so parang parang it's unfair sa kanila actually because hindi ako affected. Yes, Dahil kung actually. affected, siguro hindi ako ganito ka-fresh. Oo, di ba? Fresh, anong feel mo, attorney? Joke lang. Oo naman, freshness. No joke, no joke. At saka napansin ko, Sir Tio, wala na silang ibang binabato sa inyo, kundi yung issue nyo ng inggit. Yeah, diba? Parang maybe because wala na hindi sila. naman talaga nila ako matawag na pangit ina. Correct, ayan. Yan ang O di ba, grabe yung confidence ko. Ganyan. totoo naman Oo. eh. Oo. Baka siguro hindi nila ako matawag na pangit, hindi rin nila ako matawag na bobo because whenever they challenge me to a debate attorney, hindi ko naman talaga sila hindi ko talaga sila inaatrasan. Nakikipag-debate talaga ako kasi sa debate, marami kang ma-learn. Alam mo yun, di ba? Ano lang parang the Philippines is vast. Ang laki, di ba? We are a multicultural country, di ba? Marami tayong iba-iba tayo when it comes to traditions, religions, and everything. So, hindi lahat ng mga bagay na yon or lahat ng aspects ng mga usapin na yon, alam mo, kabisado mo. So, when you get to debate with other people, that's when learning comes. Kaya yung sinasabi ko sa inyo kanina na uhaw talaga ako sa education. Gusto ko talagang makalearn ng kahit ano. So kahit sa bardagulan na paraan yan, actually may nalilearn din ako. Pero Na, alam mo, ganito mahirap na pala. debate. Si Oo. Jim Paredes. Bakit? Ay, wag na. Alam ko yun. Ibang debate yun. It's a show off. Sir Tio, tulad nga po ng sinabi nyo kanina, kilala kayo bilang isang vocal supporter ng mga Dutertes, ano? Ano po ba ang nakita nyo sa kanila kung bakit ganun na lang ka-strong yung support nyo sa sa Okay. pamilya ng Duterte? Okay. Tulad ng sinasabi ko kanina, attorney, I was born and raised in a small yet multiculturally diverse community in Bukidnon. And marami talaga doon attorney Topacio, drug addicts, NPAs, etc. And when former President Rodrigo Roa Duterte formed or established the Executive Order 70, the establishment of the NTF-ELCAC, doon ratsada lahat, attorney. Pati yung mga lugar na kung saan hindi namin pinupuntahan yung mga tourist spots na parang parang danger zone Yes. kasi doon nangyayari ang mga kidnapping ng mga NPAs, ganyan, nalinis. So sabi ko, I have to really support this person. Kasi yung vision niya sa mga tao is not only for himself. Because when a community is safe, attorney, investment comes in. And when investment comes in,
it will generate jobs. of Yan yung course. nangyari sa Davao. Truth. Because yung kay VP Sara, sa aspect naman sa leadership ni VP Sara, yung Davao City kasi, pag tingnan nyo yung maps, parang it's the only highly industrialized city in Mindanao na parang napapalibutan ng mga bulubundukin ng iba't ibang provinces. So kung nakikita nyo, doon talaga kumukuha sila yung mga manufacturing, yung mga products, doon talaga lahat nanggagaling mostly sa Davao. So ang nangyari, naging target siya ng mga terrorist attacks, mga NPAs, yung mga ano pa yun, mga extremists, yung bombing sa Rojas, sa Davao City. Yun. So nakita namin, nilaunch ni VP Sara yung Peace 911. And yung Peace 911, hindi lang yung attorney, hindi lang yun parang, sige, aalisin natin lahat ng mga NPAs, yung mga ganito. Kundi, it's more of a parade or a caravan of livelihoods. Yung mga lugar na kung saan hindi napupuntahan ng local government unit, yan yung tinarget. So may mga covered courts na sila, may mga may mga livelihood, literacy, and numeracy, education. Yan yung ginawa ni VP Sara. So ngayon, naging insurgency-free ang Davao City. So, di ba, for a highly urbanized city with more or less 2 million constituents, tapos naging insurgency-free, di ba, it's the political will na hinahanap ng mga tao. Yes. Tapos, isa pa dyan, ngayon, kung makikita nyo naman, it's not fake news. I-search nyo yan, debt-free ang Davao City. Yes. Di ba? Totoo yan, totoo. Walang utang. So for a big city, tulad ng sinabi ko kanina, with millions of people na nakatira doon, debt-free, wala kayong utang. Meaning, the leadership is there. The political will is there. Yes. Yan yung hinahanap ng mga tao because the Dutertes deliver. Yes. Yeah. Totoo po yun. It's rooted in your experiences. Yes. Doon ang Kaya gagaling kahit yung support. ginajudge ako ng mga tao na outside Manila, say for example, lalo-lalo na sa Metro Manila, outside Davao, or yung lalo na yung sa Metro Manila or sa NCR, sabi ko, hindi, it's a lived experience Ito yung na-witness namin. So you cannot invalidate these experiences just because iba yung experiences nyo dito sa Metro Manila. Yun. Tama po oo. yun. Well, nandiyan na rin, speaking of fake news na rin, and news, social media, let's jump to mainstream media. Kasi ang daming nagma-migrate na ngayon to social media. Parang nawawala na ang tiwala nila sa yung tinatawag na mainstream. Yeah. Except for a few examples, katulad ng SMNI. Yeah. Talagang yung alternate news na hindi kine-carry nandito. Para sa iyo, ano ang pinakamalaking problema ng mainstream media kaya nawawalan ng tiwala, and how would you solve it? Okay. This is only my assessment, attorney. Kasi binabasa ko lahat bakit ang mga tao wala ng trust sa mainstream media. It's more of the biased ownership issue. Kasi di ba, kung nakikita natin ngayon, ang mga mainstream media dito sa Pilipinas mostly ay owned and managed by political figures or yung mga mayayaman na mga families. Mga oligarchs. Ganyan. So kung nakikita naman, of course, they will not report news that would attack their allies. Kaya nga Natural, nakikita nila, ang bias ng mainstream media na yan, yung ganito, ang bias talaga. So, yung sa media ownership, that's one of the reasons bakit nawawala yung trust ng mga Filipino people when it comes to reporting or when it comes to news, mga ganyan. Pangalawa, attorney, is yung angle of news. See, for example, yung sa impeachment trial ni VP Sara, nakikita ng taong bayan nakikita natin paano maglapag ng mga arguments ang defense or paano maglapag ng arguments ang prosecution. Pero pagdating sa balita, para bang naiba na? Para bang, As if naman hindi kami nanood kanina. Di ba? So yan yung yung sa framing and pag-angle ng news, I think that's also a big contributor why the Filipino people have actually lost trust sa social sa mainstream media. True. Tama po yan. Sir Tio, sa lahat po ng pinagdaanan yung controversial, ano pong isang pinakamalaking misconception na gusto niyo pong itama? Misconception? Misconception, okay. Si Casey? Casey. Si misconception. Or me. Hindi.
Kasi di ba yung nakikita ng mga tao online, I am very strong, straightforward. Well, straightforward naman talaga ako, strict, ganyan, or maldito. Hindi ako ganyan. I am very friendly. Totoo yun. To be honest, attorney, yung sa circle of friends ko, ako yung parang easy to get along with. Ako yung pinakamabilis makahanap ng friends. Ako yung pinakamabilis maka-establish ng rapport with other people. Even if hindi ko pa siya kilala or kakamit ko lang. Ganyan. So yan yung misconception na I'd like to, to correct. Kasi nga, hindi ako alam ko, I love cracking jokes. Alam niyo naman, Yeah, I know. Life of the party, IKR. life of the party ako parang ganyan. So, yan yung misconception, Ina, na Yes. need natin i-correct. Kasi, di ba, life is short. Dapat happy lang tayo, dapat lang. Huwag nating seryosohin yung mga bagay na wala namang mga value, di ba? Yes. Sabi nga nila, life is short and so are we, attorney. Ayun lang nga. Yun. Anyway, speaking of yung misconception, you are one of the pioneers ng yung blogging or vlogging or whatever, and naging saksi ka personally sa pag-angat ng social media. Ngayon, as a leading social media personality, how do you see social media 5 years from now? Baka sabihin na naman nila ako na China propagandist. Hindi. Ang sa China Ay, kasi, go ahead, huwag mo sila intindihin. may application sila na WeChat. Pag makikita mo yung WeChat or kung ginagamit mo yung WeChat, nandoon na yung communication lang para siyang messaging app, pero para ding may TikTok, pwede din maka-order, pwede mo din i-incorporate lahat ng bank accounts mo. You can use it for payment, etc. So sa nakikita ko ngayon, yung nagtra-transition ang social media Before kasi more on more on leisure, 'di ba? Magpo-post ka ng photos mo, yung mga travels mo, etc. Ngayon, maraming mga business owners na yan yung parang naging outlet nila to spread the message about their business. Maraming nagla-live selling, maraming yung mga news nga, 'di ba? Yung mga mainstream media, nag-ano na sila parang lumilipat sila sa social media kasi naman, 'di ba, yung viewership, yung readership. Pag after mo mag-work, di ba, nagso-social media ka. Huwag mo sabihin, dalhin mo yung TV mo para manood ka ng balita. So, manood ka na lang ng balita sa social media. So, ngayon, I think, kung 5 years from now, yung social media, ito na talaga yung pinaka-powerful tool, hindi lamang when it comes to political discourse, but to everything. Like business, commerce, leisure, Leisure, di ba? lahat. May mga games na maraming ang influencers, di ba? Nagpo-promote ng sugal through oo social nga. media. LIOH. So parang yun na yung parang imbakan ng lahat ng mga bagay dito sa mundo. Parang nandun na lahat sa social media. Yeah. Yes. Sir Tio, very vocal din kayo when it comes to mga celebrities, no, na nagpo-promote ng sugal. Ano pong masasabi niyo dito? Anong message niyo kila Ivana Alawi? Nag-mention ka talaga ng name. Kila Andrea Nadine Brillantes, Lustre, Bea Alonso, Nadine or Lustre. celebrities in general. Manny Pacquiao. Unang-una, wala akong pakialam kung yan yung livelihood nila. Like, for example, di ba, whenever you promote something, may, may bigay, di ba, na, okay, I'm gonna give you this talent fee. Endorsement just fee, promote my ganyan. May fee yan. It comes with a fee. It comes with a price. Wala akong pakialam kung yan yung livelihood nila. Pero, makikialam ako kung gaano sila ka-hypocrite preaching about good governance when in fact, sila mismo ang nagpro-promote ng sugal which is not part and parcel of good governance. Di ba? Kung Agree, nakikita niyo naman, 120%. Ivana Alawi, Nadine Lustre, di ba? Sobra, di ba? Pinopromote namin good governance. How can you promote good governance when you're promoting gamble? Kung pinopromote mo Addictive yun sugal. Addictive. Addictive yun. Tapos alam mo yung mga there was one time, kasi di ba, sa edad ko ngayon, I just turned 30, pero nagpa-party Ganun pa ba? rin. Yes. You look so young, ha? Kala ko mga mid-20s ka lang. Walang biro. I No just joke, no I just joke. turned 30 last July 28. And then, yung mga friends ko, pumunta kami ng Yes Please, YP, dyan sa BGC. Nag-party kami. And alam mo yun, na while nagpa-party kami, may nag-i-scatter. Talaga. So, addiction, yan yung tinutukoy ko na, di ba, you are supposed to go there to party, to have Yes. fun, Yes, di ba, exactly. to have, to enjoy, etc. Ganyan. Pero ang pinunta mo doon, nasa table ka, drinking with your friends, pero nag-i-scatter ka. Ano yan, scatter? para siyang sugal. Online. Para online sugal siya. So yan yung sinasabi ko na, people get addicted to sugal. And then, di ba,
kung good governance yung promote mo, then huwag kang mag-promote ng sugal. Ang dami ko nang nakitang nasirang buhay dyan Yes. sa online lang, daan libo ng ubos. At Anyway, yan din nag-uumpisa yung mga krimen, syempre lubog sa utang, so kailangan nilang pumatay or Correct. magnakaw. yes, oo. Hindi talaga maganda. Correct. Anyway, speaking of sugal, pero walang connection yung next question ko. Ano ba yan? Ito, ano tayo? Hypothetical question if you don't mind. Kasi, at tinanong ko na rin sa iyo, ano yung future ng social media? Kung may access ka sa time machine, anong pipiliin mo? To go forward in time o go back in time? Oh, I see. Wow, parang pageant to Para Yeah. medyo light naman. Yeah. Oo. I think I'm gonna pick yung to go forward in time because parang alam mo yung yung buhay kasi natin, it's a journey. So kung alam mo yung kung ano yung future mo kasi nga because of that time machine, 'di ba, makikita mo kung ano yung gusto mong iiwasan, ano yung dapat mong gawin in order for you to achieve this and that. Yes. Parang ganyan. So ang sinasabi ko dito is, lahat kasi ng mga nangyayari in the past, it gave us lessons. Yan. Tapos yung lessons na yun, yan yung ginagamit natin para ma-better yung future, di ba? So if may time machine, tapos yan yung option na binigay sa'yo, edi doon ka na lang sa advance, at least makikita mo yung pagbalikan mo siya, alam mo na yung kailangan mong gagawin. Di ba? Say for example, attorney, kung alam pala natin na ganito ka talamak ang corruption under Bongbong Marcos administration, edi dapat sana hindi na natin sila binote. Di ba? Dapat hindi na natin sila pinabalik sa kanilang pwesto. Kasi nga, Correct. yun nga, Nabudol tayo. But it happened in the past. Yung pagkabudol natin, kino-correct na natin ngayon. Di ba? Pero if there is a time machine, tapos yung sa advance na mga events yung binigay sa atin na, okay, ganito pala ang situation ng Philippines pag si Bongbong Marcos ang mamumuno. During 2022 elections, dapat sana hindi na natin siya pre-note, hindi na natin siya vinote, di ba? So, yan yun. Yan yung, it's just an example. Yes. I'm not taking this against anyone. Yes. Sayang, walang time machine, ano? Sayang walang time machine. Yes. Oo. Alam mo, attorney, umiinit na yung usapan natin. Siguro mag-break muna tayo dahil masyado nang umiinit ang seat ni Sir Tio, ano? Mas nakikilala na natin si Sir Tio Moreno, pero marami pa tayong gustong malaman tungkol sa kanya. Mag-break muna tayo, sandali. Pero huwag kayong aalis. Small Talk will be right back after the break. Small talk, big conversation, start here. Sa bawat araw, sa bawat sandali, kami ay SMNI. Ang aming uniforme ay hindi lamang tela. Ito'y sagisag ng aming paninindigan. Ipinagmamalaki natin ang ating bansa at ang ating pagiging Pilipino. Pinagsama ng nagkakaisang layunin, ating isinusulong ang revolusyon sa media. Ang templong tahanan ng Diyos at ang sinag, ang instrumento ng katotohanan, at liwanag na nagmumula sa iisang may likha. Pula, ang pag-ibig na nananalaytay sa ating mga ugat. Ang dugo ng bawat bayaning Pilipino na nagbuwis buhay para sa ilang bayan. Itim, ang kapangyarihan ng bansa at soberanya na tanging sa mamamayan lamang. Ang bawat Pilipinong handang ipagtanggol ang kalayaan at katarungan. Puti, ang kapayapaan at pag-asa. Taglay ang katapatan sa lupang sinilangan. Kami ang SMNI. Salamat sa inyong walang sawang pagtitiwala at pagpanig sa katotohanan.
Small talk, big conversations start here. Yes, Small Talk is back again with our guest, political vlogger, Tio Moreno. Hi, Tio. Thank you for sticking around. At may tanong ako sa kanya. ano po Actually, i-adapt ko tong tanong ni Ina with a slight modification. Napag-usapan na din naman natin ang ating paboritong Pangulo. Siya lang kasi yung Pangulo natin eh. Si si Pangulong Bongbong Marcos. Kung bibigyan ka ng 5 minuto na makausap si BBM, no holds barred, walang taboo subject, anong sasabihin mo sa kanya? Unang-una, di ba nagkaka-leche-leche na yung bansa natin ngayon? Ang sasabihin ko talaga sa kanya is bakit ayaw niyang magpa-hair follicle drug test? Di ba ang sinasabi ng spokesperson niya na si Claire Castro, di ba sabi ni Senator Amy, impact ang Claire. Joke lang. Hindi ako may sabi noon, si Senator Amy. Di ba ang sabi niya, kung wala daw tinatago, bakit takot? Di ba? Wala kang dapat ikatakot kung wala kang tinatago. Bakit ayaw magpa-hair follicle drug test ni BBM? Because para sa akin even if it's not a provision in the Constitution or any law, pero for a country to be led by a alleged drug addict, di ba? Parang, parang masama talaga. So yan yung question ko. Di ba hypothetical question lang to, attorney? Baka of course. cyber libel ako nito. Anyway, ang ko lang talaga is bakit ayaw niya magpa-hair follicle drug test? Kung wala namang tinatago, bakit takot? Pero alam mo, it can be argued, singit ko lang, na kasama yan dun sa mga constitutional provision ng the right of the people to information on matters of public interest. Correct. We have an interest dun sa health ng Pangulo natin. Anyway, Ina. Let's shift gears a little muna. Shift gears. Malight, muna? Sir Tio, I heard pinasok mo rin ang law school pero nag-stop po kayo. Bakit po kayo nag-stop? Oh, yes. And may plan pa po ba kayong ipagpatuloy ang pagiging... Yes, in the future. Ang nangyari kasi, Ina, kung nakikita nyo naman, ang ginagamit ng mga Marcos loyalist and mga, tinatawag ko silang mga kakamshits sa akin, ay yung drug case ng kuya ko. And of course, that's their own version sa attack nila sa akin. Pero kami as a family, we have our own version because we are fighting for our ancestral domain. So nangyari, yung incident na yon, nangyari siya because nga, we are parang insisting na makuha din namin kahit yung konting part lang naman ng ancestral domain namin na kinuha sa amin for several years. So at that time, attorney, wala kaming of course, farmers lang yung family ko, di ba? So parang wala kaming enough funds and resources para labanan namin yung mga giants na mga kalaban namin. Tapos yun, nakipag-usap kami sa PAO, parang ganyan. Tapos at that time, sabi ko, if only may isang lawyer sa family namin, hindi sana namin ito madadaanan. Kasi ang nangyari at that time, attorney, during yung tinatawag nilang raid sa bahay ng kuya ko, yung sa farmhouse niya, wala kasing pinakita. Hindi namin alam bakit pinasok ang bahay nila kahit walang tao. Di ba bawal yun? Di ba dapat di ba yun? May witnesses yan, may barangay, Exactly. may media. Tapos, alam mo yun, so tinawagan nila ako na kausapin mo tong mga pulis dahil pinasok na nila yung bahay. Grabe. Tapos ang nangyari at that time, kasi nakatira ako sa syudad, yung family ko nasa parang bukid. So pumunta ako sa lugar kung saan yung farm ng kuya ko. When I arrived there, I asked the police officer, sabi ko, ano yung purpose nyo here? May mga court, ba kayo, resolutions or may mga papers ba kayong maipakita? Sabi nila, wala. Nagtanong na naman ang mama ko in Bisaya, sir, naaba mo ipapil nga ipakita. Unsa din yung purpose nga nung gisulod ninyo ang balay? Ano ang sinabi ng police at that time? Kung isampal ko tong papeles sa'yo, o di na-insulto ako, hindi. Yun, kaya nag-live ako. Kaya yan na yung ginagamit nila against me, yung pagla-live ko. Sabi ko, hindi pwede na nakipag-usap kami ng maayos, pero hinaharas nyo kami ng ganito. Now, pag-live ko, doon namin nakita. Kasi yung anak ng kuya ko, parang 8 or 9 years old pa ata siya at that time. Yung panganay, yung eldest. So at that time, yun na, pinasok na pala nila ang bahay, tapos lumabas sila. So yun, kaya nga ini-insist namin na planted yung mga evidence against my kuya. And then, nung pag-law school ko, sabi ko, intindihin ko itong sa mga drug cases. So doon ko na-learn yung chain of custody, doon ko na-learn sa criminal law na
'di ba, when the evidence of guilt is not strong, pwede kang maka-avail ng bail. Yes. So sabi ko, under RA 9165, correct me if I'm wrong, attorney ha, kung 10 grams pwede. Pero kung lagpas 10 grams yung nakitang drugs, 'di ba? Yes, Non-bailable. Bakit at that time pinayagan bigla naka-bail ang kuya ko? Tapos isa pa, attorney. May pressure. May public pressure. Kaya nga, kasi nag-live ako, yan rin yung parang Correct. at that time. Tapos, ang isa pa, attorney, for 1 month ata or 2 months, we were waiting that charges be filed against my brother. Wala. Instead, ako yung kinasuhan ng cyber libel because pinahiya ko daw ang operation ng mga pulis. Hindi, lumaban ako, nag-counter affidavit ako, and thankfully, na-dismiss. Now, after the dismissal of my case... Hindi naman talaga cyber libel yun. Kaya nga, Ano naman yan? after the dismissal of my case, biglang dumating, hindi subpoena, hindi warrant of arrest, kundi court resolution, dismissing the 5 cases filed against my brother. Illegal possession of firearms and ammunition, carnapping, 9165, nakalimutan ko pa yung isa, parang may murder ata. Sabi namin, sino ba ang pinatay? Hindi namin, wala na nga kaming alam. And 5 cases yung final against my brother. So sabi ko, hindi pwede na magbabayad lang tayo ng magbabayad. Someone has to study law. Kaya nag-enroll ako sa law school. Ayun. At that time, attorney, okay yung okay yung pag-aaral ko at that time, okay yung mga grades ko kasi constitutional law and criminal law, Consti 1 and criminal law 1, okay talaga, like parang 5 or 6 lang ata kami sa block namin na pumasa. Parang ganyan. So sabi ko, okay, I'm doing well sa law school. And then unfortunately, nagkasakit yung mother ko. Na-stroke siya. Sayang. And ako, breadwinner, may pinapaaral pa akong kapatid kasi napag-graduate ko na yung isa. So ang ginawa ko, okay, iset aside ko muna ang law school. Mag-focus muna ako in helping out my family. So nag-3 jobs ako, attorney. Ngayon uso 3? kasi 3 jobs. Wow. Uso kasi ngayon ang virtual assistant na job. So nag-VA ako, yung mga clients ko nasa abroad. So nakakuha ako ng mga writing opportunity. Say for example, there is this insurance company in the US and they need writers para sumulat ng mga experiences, yung mga testimonies ng mga clients nila. Meron pala noon, anong So ganung parang nagaganyan. So job? at least related lang siya sa ginagawa ko. And then may kumuha na law firm sa akin as part-time paralegal. So, nakaka-earn din naman ako. So, mas lalo kong naintindihan yung batas, not completely like how most lawyers understood the batas, but at the very least, na i-educate ko yung sarili ko about sa batas because of me working as a paralegal. And then, yun, nag-continue, naging researcher ako. Ganyan, marami akong pinasok na job just to provide for my family. Pero ang downside sa incident na yun is I stopped law school kasi alam mo Ayun naman sa naman. law school, attorney, na it really consumes all your time reading. Imagine sa isang topic, parang ilang cases yung babasahin mo. Tapos kung case digest lang, hindi mo ma-absorb lahat. Hindi mo makukuha yung mga factual antecedents sa kaso. So it takes time. Sabi ko, sige, set aside ko muna ito. Maybe in the future, if okay na yung ko, mag-continue na ako. Can I Alam drink mo, water? may kasabihan sila May kasabihan sila sa law school, the law is a jealous master. Gusto niya, pag law lang, ang hirap. Correct. So, ang laki ng respeto ko sa mga working students because I was a working student. Kaya Alam ko kung gaano kahirap. Anyway, yung kinuwento mong laban mo and all that, Teka, sabi mo light ng konti, pero related pa rin doon sa previous question ni Ina. Kung sino yung paboritong superhero or super heroine and kung makakapili ka ng isang superpower, what would it be? Okay. Para sa mga laban mo, yung mga real life na laban. Okay. Kung makakapili ako ng superpower, I think that's to put love above all. It might sound cliche or parang plastikan kasi di ba sa nakikita nga nila, maldito ako, ganyan. Pero I really think na if everyone parang values love, I think walang chaos. Because say for example ilagay ko yon sa situation na kung saan yung hinaras kami ng mga kapulisan, kung lahat ng mga police officers na yon, if they have love sa nila, sa puso nila, di ba nakikita nila gaano kahirap yung pamilya
paano nila hinaras yung tao na nakikipaglaban lang naman sa ancestral domain, ganyan. Tapos another example, say for example, ito si Bongbong Marcos. Kung may love yan siya sa Filipino people, di ba dapat okay tayo ngayon sa kanya? Di ba dapat nakikita natin, na-feel natin? Pero wala eh. So yun ang sa akin na love. The power to parang put love Tama. sa lahat ng mga tao. Parang ganyan. Uy, no? Kasi di ba mostly ang mga sagot nila is i-control ko yung hangin, i-control. Pero ang sa tanong ni Attorney Topacio na based on the real life na experiences ko. So yun. Galing. Maiba naman ako, Sir Tio. Since napag-usapan na rin natin yung iba't iba mong karera kanina, nakaka-impress kasi isa din po pala kayong licensed professional teacher. May time po ba na na-miss nyo magturo? Actually, meron. Pero sa nakikita ko, feeling ko, hindi ako pwede doon. Kasi feeling ko maraming masasaktan, maraming iiyak na mga students. Kasi wala akong parang yung, di ba sinasabi nila na walang taong bobo? Hindi kasi ako naniniwala. Pero meron akong kilala eh. So, marami kasi akong kilala na mga bobo. Number 1, Jesus Falsis. Joke lang. Joke lang. Hindi. Opinion lang naman yun. Hindi naman yun Hindi ko ini-insist na bobo talaga siya. Pero yan yung nakikita ko eh. Kasi yun, kung naging teacher ako, tapos may nakakasilimuha ako na ganyan yung thought process sa kanila, so feeling ko makakasakit ako ng mga students. So kaya nga, nag-stop ako mag-teach. Pero, by heart, I still think na I'm still able to educate people just by doing what I'm currently doing. Alam mo yun na whenever I post my opinions online, marami yung makakasabi na, tama ka dyan na aspect, ganito yung experiences namin, parang ganyan. So sabi ko, it's still education because pag sinasabi natin education ni Ina, it's not only parang constrained within the four corners of the room. It's everywhere. And now I'm using my platform to educate others. Yeah, nice, Nice. Anyway, speaking of education, di ba sabi nila, in order to educate, you must be educated yourself, Yeah. di ba? Yes. So, etong tanong ko, curious ako talaga eh. Ang dami kasi niyang ideas eh. Anong huling librong nabasa mo and anong natutunan mo ron sa librong yon? For sure, ibabash ako nito. Ano yun? Pero Di attorney, naman. honestly, if we consider Bible as a book, yan yung last book na binasa talaga ko. yun, yes. Bible, the Bible. Growing up, ako yung nagpaaral sa sarili ko, attorney. Ako yung nagpaaral. Wow. I sent my Admirable. Yeah, I sent myself to school. Tapos may mga times talaga na yung sa scholarship program ko, may stipend kasi ako. Tapos minsan yung release, talaga siya, attorney, parang nadidelay. So instead of releasing it first week of the month, na-release siya third week or second week of the month. So yan yung parang tinatawag namin sa mga Bisaya na tingbits. Tingbitay, meaning to say parang bang Ganun ba yun? parang ganyan. So Tingbits? tingbits, tingbitay na Kami para bang namang mga Tagalog, 10 bits, bitin. bitin, ganyan. So, ang nangyayari, at that time, attorney, ang ginagawa ko, nagbabasa ako ng Bible na, say for example, di ba, may mga Bible verses, Philippians 4:19, but my God shall supply all my needs according to His riches, parang ganyan. Sinusulat ko siya sa paper, nilalagay ko siya sa isang baso na puno ng water. And Ay, I know that. yung Bible verse, nilalagay ko siya, tapos iniinom ko siya, and you know what? By God's grace, I survived college with flying colors. Ang galing. So yan yung, kaya pag tinatanong mo ako, attorney, ano yung last book na binasa ko? It's really the Bible because whenever I feel down, whenever I feel anxious about something, nagbabasa ako. I ask God for guidance. And yun talaga, Bible. This is not a joke kasi maraming no joke, really. Yeah. Pero speaking of the Bible, follow up ko lang, na sumpungan mo na ba yung Salmo 109? Yung dalangin ni David sa mga mapang-abusong mga rulers? Siguro nabasa ko na yun, attorney, pero hindi ko mamatay ma-recall na yung sana exact, siya at ibigay sa iba ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang tungkulin. Sige, basahin ko yan mamaya. Psalm 119. Yun. Sir Tio, speaking of education pa rin tayo ha. Ito hypothetical question. Kung magiging guro ka ulit, tapos estudyante mo si Lovely Granada at si Jam Magno, Tanong yan. sino sa kanila ang ibabagsak mo at sino sa kanilang ipapasa mo? Sino? Si Lovely na sa kasino? Lovely Granada at Jam Magno. Grabe, ang best no? friend ni Sir Tio.
Dalawang best friends ko yan eh. Oo. Feeling ko ibabagsak ko silang dalawa. Anyway, kasi iba-iba yung persona nila. Pag makikita nyo naman, yung common denominator nila, attack dog. Attack dog. Alam mo yun, grabe. Kasi pag alam mo naman yung mga paid narratives, di ba, Yes. Ina? Pag alam mo naman kasi na hindi galing sa kanila yung mga narratives na yan, hindi yan nila gagawin. Tao yan sila, may isip, may puso, alam nila. Pero, Parang tao rin sila. oo, parang si Lovely, parang hindi. So, joke lang. Views and opinions based. Yeah, this is just an opinion, Does ha? not reflect. Correct. Anyway, yeah. So kung papipili na, depende siguro. Kasi kung nakikita natin, when we talk about the educational aspect, attorney, marami kang i-consider. Di ba? May mga criteria na sinusunod ang teacher. May mga activities, quizzes, may examinations, and may mga percentage yan at the time. So say for example, pag sabihin natin na si Lovely Granada ay matalino, marami siyang kuha sa examination na perfect niya halos ng exam. Sige, okay siya dyan, that's 20%. With a British accent. With a British accent, ganyan. Pero when it comes to performance, ang galing ni Jam Magno, di ba? Diba? Hamakin mo yun, marami siyang boyfriend. Joke lang. Diba? So magaling siya mag-perform, di ba? Ganyan. So feeling ko, nababalance. Tapos sa other aspects naman, say, sa oral recitation, sige, magaling sila magsalita dalawa, di ba? They have accent, di ba? Yan yung kinakalaban nila sa akin. Magaling sa oral, so- Di pangit daw yung accent ko, sila may British accent, ganyan. So sabihin natin, okay, sa oral recitation, ang galing magsalita. Pero sa oral recitation kasi, may criterion din na pina-follow ang isang teacher na nakuha niya ba ang context, nakuha niya ba ang content. Kung hindi sila doon, mag-fail sila. So, yan yung sabi ko kanina na nakadepende. Pero kung subjective lang, wala talaga akong ipapasa sa kanila. Because number one, attorney, beauty of the face, wala na sila, joke lang. Kasama ko na yun sa criteria of judging. Nasali pa, na-insert Magaling. pa. I love your attitude. Yun, yeah. Anyway, speaking of personalities, okay, hypothetical ulit. Para medyo light, ano? Mag-host ka ng isang dinner. At you are allowed to invite 3 prominent Filipino personalities. Sino yung 3 iimbitahin mo and why? Okay. Parang pageant lang. Yung parang bardagulan ba to or yung parang serious about politics? Well, if the discussion is about politics, I think I would definitely invite the president, the vice president, and the speaker of the house. Yun. Lapagan ng Which one? evidence. Si Martin o si Boji? Si Boji, medyo Okay. friendly. Yung si Martin talaga, yun talaga yung buhaya. Anyway. Aray ko! Anyway, di ba, yun, kausapin natin lahat sila. Lapagan ng facts. Lapagan tayo ng pieces of evidence. Who is telling the truth and who is not telling the truth. Kasi that way, not only we are educating the Filipino people, but we are also informing the truth behind what is happening within the Marcos administration. So yan yung silang mga i-invite ko pag may show ako. Galing. Yun. Speaking of educating the Filipino people, since controversial itong topic na to, yung Pax Silica, what can you say about that? Educate us. Actually, Hoy, paboritong linya yan ng mga mga kakamping. Pero ano educate muna, side comment muna before I would go on to my answer. Okay? Yung Pax Silica, if i-implement yon sa Naga City, gusto ko. Kasi the kakampings now are, praising Leni Robredo for making Naga daw as an AI-centered city in the Philippines, di ba? So AI, di ba, mostly yung sa Pax Silica is more on AI, more on yung sa mga minerals na... Kasi AI de las Alas. Ayun. so Parang yun, may kung kamukha saan yun natin... Di ba si AI de las Alas? Si AI de las Parang may Alas. kamukha na Yung baba. vlogger din. No? Oo. Yung mahaba dito. Alam mo yun, taga-butas ng donuts. Di ba sinasabi ko unfiltered yun? Balaan naman sila na unfiltered talaga. So yun. So kung sa Naga yun, okay ako. Pero when it comes to progress and development, okay naman talaga ang Pax Silica. Pero ang kino-consider kasi natin, yung current legal framework ng Pilipinas. Yes. Lupa yan ng Pilipinas eh. Teritoryo ng Yes. Philippines. And then it will be, managed or it would be built by foreigners or people who are not from the Philippines, who are not Filipinos.
So I think there would be questions when it comes to ownership of the land. Yes. Aside from that, because yung land yung target nila, what about nature? 'Di ba? Yung water, etc. So may balance 'yan. So yung sa local government unit kung saan yung i-implement, they really have to do case studies or they really need to study kung ano ba, if the benefit ba outweighs the harm or it's the harm that outweighs the benefit. Yes. Because if that is the case, hindi tayo dapat magmumukhang pro-progress pero we are destroying the nature, Yes. 'di ba? There should be a balance of both. Pero para nga sa akin, para nga ma-prove ng mga kakampings na AI-centered city talaga ang Naga City. Sige, dalhin nyo yung Paxilica doon sa Naga City. Ang tingnan natin kung ano ang gagawin ni Lenny. Ang tingnan natin yung reactions ng mga followers niya online. Kasi Sige, di ba, sige nga. mostly sa Sige. mga kakampings, most of them anti-Paxilica, di ba? Pero pro-AI. They are Pro-AI, praising oo. Naga City for being an AI-centered city daw in the Philippines. Sige, ilagay natin doon sa Naga. Tingnan natin kung paano. Well, we should always answer the call of nature. Oh. Yes. Anyway, speaking of ano ba yan? Anyway, Feeling ko alam mo, may nagkasama headline ako nito later. Nagkasama na kami nito. Barkada kami. Doon sa demanda ni Risa. Ayun. Yung cyber-libel. At gusto kong itanong sa kanya kasi tuwing sumasagot ako, pupunta ako sa DOJ, nakikita ko yung pangalan niya eh. Oo, magkasunod kami. Anong pinakamalaking lesson na natutunan mo nung dinemanda tayo? Pinakamalaking lesson na natutunan ko noong dinimanda tayo ni Risa Tanas. Hindi. One of the biggest lessons I've learned from that situation, Ina, Yes po. is that Risa Hontiveros doesn't deserve to become the president of the Philippines. Why? She silenced critics. Yes. Ang linaw ng sinulat ko, hindi yun libelous. Kaya nga, twice dinismiss. Na-dismiss na, oo. Kaya nga, twice na-dismiss yung kaso kasi after na-dismiss, nag-MR pa siya. So, ang sinasabi ko lang kasi at that time is, di ba lumabas yung alias Rene, and then, di ba, he made his testimony, he publicized it. And of course, it's for public consumption because it was publicized. Yes. Di ba? So, ang ginawa ko, I wrote my own opinion about it. Sinasabi ko na there's really a pattern of Risa Hontiveros tampering witnesses. Tapos ginamit ko yung mga news articles before na ganyan yung sa wiretapping niya, yung sa kay Jing Paras na yung may bata. As in fact, we filed an ethics case against her for the same reason. That's correct. Tapos so kung tingnan mo yon, it's not bashing. It's more of like telling or educating the Filipino people na ito yung ginagawa ni Risa Hontiveros, kaso nagalit siya. And then pag tingnan mo yung complaint niya against me, nagalit siya attorney because tinawag ko siyang Risa Tanas. Risa, there are ilang millions na ba? 120 million Filipino people na tumatawag sa'yo na Risa Tanas ka, tapos ako lang ang kinasuhan mo. Kaya nga. Di ba? Para bang, ano mo? So, yan yung sinasabi ko na, yan yung lesson ko na hindi lahat ng mga tumatakbong Pangulo deserving of that position. And the biggest example there is Risa Hontiveros. Kasi pag pinapatay mo yung critics mo, wala nang, wala nang balance sa leadership mo. Because ikaw na lang yung masusunod. Ano ka ba, diktador? Di ba? Don't Ano worry, ka? 0.01% Kaya lang naman nga, siya. so kung nakikita nyo naman ngayon, di ba sabi nila sa impeachment court na yung it's just yung survey daw, it's just a snapshot of the sentiments of the people. Kitang-kita naman, 0.01. Mali mo, maging 0.02. Diba? Baka sa susunod, pag mag-continue pa si Lovely Granada kakakampaign ng Risa na, negative 001. Correct. Baka hindi Pangulo ang tatakbuhan niya, Panggulo. Panggulo ng Pilipinas. Panggulo. Yun talaga, kasi nakikita, ano din kasi Ina pag ikukumpara mo yan, samot-saring kritisismo ang natatanggap ng Duterte family. Yung nasa garapo na ngayon, yung Mima Alicia, yung pinatay dahil sa utang na 8 million niya, di ba, grabe siya makabasya mga Duterte, gumawa pa siya ng fake news about VP Sara na nagpalaglag daw, ganyan-ganyan. Marami siyang sinabing fake news about VP Sara. Pero alam nyo ba, hindi siya pinaila ng kaso. Very libelous yun. And here comes Risa Hontiveros na ang ginamit ko lang naman mga news articles stating the facts na sinasabi ko doon sa sinulat ko mismo
kinasuhan niya ako ng cyberlibel. Hindi ko talaga matanggap. Kaya hanggang 2028, Teresa Hontiveros, magtutuos tayo. And to think, Tio, nung 2022, nag-file siya ng bill to decriminalize libel and cyber libel. That's hypocrisy. Isa din yan sa, isa din yan sa, ina-argue ko talaga sa mga kakampings because they are all hypocrite. Ay, nako. It's a freedom of speech pag sila yung gumagamit, kung sila yung nangungutya, sila yung nagni-name call, sila yung tumatawag sa'yo ng kahit anong mga libelous remarks, mga derogatory remarks, that's freedom of speech. Pero pag mag-retaliate ka, it's not freedom of speech sa kanila, di ba, it's a mental illness. Grabe. Alam mo, Sir Tio, ang daming nanonood sa atin ngayon. Oo naman. There are a lot of Filipinos watching from Italy, Romania, Hong Kong, Saudi Arabia. Ba, Romania, nandiyan si Dracula? Viewers then from Metro Manila, Bacolod, Cebu City, and Davao City. Alright. Happy Kadayawan Festival. Happy Kadayawan pala. sa Happy atong mga Kadayawan. kaigsuunan sa Davao City. See Happy you Kadayawan there. sa mga kabisayaan diha. Shout out sa inyong tanan. Yes. Kaya padayon kita mo suporta sa mga tao atong ginasuportahan. Oh, Naging Jesus Cordero. Ang galing Copy-paste. Copy-paste. Repost. Repost. Share. Share. Oh, anong questions mo? It's just getting interesting. Oo nga eh. Pero may mga rapid fire questions Oo tayo nga kay eh. Tio. Oo nga, may hinanda kaming rapid fire questions sa'yo, Alam mo Sir naman itong Tio. rapid fire di ba? Ano ba yan? Parang machine gun? Hindi, may tatanong siya at Sasagutin niyo just po. answer whatever comes to mind first. Okay. So it's like fast talk. Fast talk. Okay. Okay, Sir Tio, kape o soft drinks? Soft drinks. Morning person or night owl? Night owl. Introvert or extrovert? Ambivert. Same tayo. Facebook or TikTok? Facebook. Serious or palabiro? Palabiro. Tawag o chat? Chat. Kasi gusto ng paper trail. Yes. Dapat may proof. Beach o bundok? Beach because, I love showing off. Gala o bahay? Ngayon, I just turned 30. I think bahay na. Taong bahay na ako. Team taong bahay. Hello sa mga tindahin dyan. Sweet or salty? Salty. Politics or showbiz? Politics. Wala akong pakialam sa mga showbiz na yan. Puro chismis. Pinakamalaking pet peeve? Labre Granada. Joke lang. Hindi. Maybe Jamagno. Joke lang. Hindi, the likes of Jamagno and Labre Granada. Yan yung mga pet peeve ko sa life. Yes. Biggest weakness? Weakness? I don't think I have a weakness. Yeah, I don't think I have a weakness. Kasi I'm almost perfect. Hindi nyo kaya. Another soundbite. Biggest strength? What? Strength. Strength. The ability to persuade and convince people. Not everyone gets that, Yes. Isang ability. taong gusto mong makausap? Isang taong gusto kong makausap, si Bongbong Marcos. I go. Gusto ko talaga siyang kausapin. Talaga ba? Bangag ka? Parang ganyan. Joke lang. Oo. Isang bagay na hindi mo kayang mabuhay ng wala? Ano ba? Tangible or intangible thing? Anything? Any. Anything. I think my faith. It's really my faith. I think my faith. Yes. Pag wala yan, hindi talaga ako mabubuhay. And face? And faith, God-given talent. Gift pala. God-given gift. Isang bagay na gusto mong sabihin sa mga bashers mo? Ooh, should I name names? Sure. Anyway, to the likes of Labre Granada, Jam Magno, sino pa ba? Gabe Pineda. Sino pa ba? Sino pa yung always ako inatake? Yung Gino Monreal Hinula na may kaso na ngayon. Sino pa ba yung mga attacker ko? Si Ogie Diaz. Lahat-lahat ng mga taong dyan. Ito lang yung ano ko sa inyo, Si mensahe Ogie ko naman, sa galit inyo. sa mundo yun eh. Si Ogie. Si Ogie. Dapat na kasi magagalit siya. Bakit kasi naging ganyan mukha niya? Charot. Hindi. Ito lang masasabi ko sa inyong lahat. Manigas kayong lahat dyan. Hindi, kasi my life is okay. Even if, kahit na mamatay kayo dyan, my life is okay. So wala akong Yes. pakialam sa mga opinions niyo about me. So sa mga bashers ko dyan, continue to comment on my comment section because Meta just monetized my account, so I need to earn more from you guys. Keep So, engaging. yeah, keep engaging, keep the comments coming. Yes. And yeah, just continue to make me more famous kasi even mga artista sa Pilipinas kilala ako. Diba? So yun lang. Anyway, yeah, good luck. Good luck on your journey. Love it. Yeah.
Pio Moreno in one word. Ooh, feisty. Di ba? Feisty. Feisty. Kung may Spell. hashtag po ang buhay nyo ngayon, ano ito? Blessed. Oh, I'm hashtag really blessed. blessed because despite all the bashing attorney, I'm still surrounded with very good people who always remind me of my roots. And I'm also thankful for my loved ones and my lover. Ay, lover reveal naman dyan. I love the guy so much. Yun lang. Anyway, yeah, I'm very thankful to everything. So I'm really blessed na, for example, this kind of opportunity, not everyone gets the same opportunity na ganito na nasa mainstream, may interview by a very famous lawyer and a very beautiful ina. Di ba? Ganyan. So I'm very blessed. Tapos I'm also able to build networks just because of my political opinions. So I'm able to know people. I was able to like create a community where people help each other. Kaya nga kahit na tinadtad ako ng kaso ni Risa Hontiveros, hindi ako naghirap because marami yung nag-offer ng help. And I'm so thankful to all the Filipino people who still continue to support me up to these days. Kahit na nakikipagbardagulan na ako kay Lovely Granada. Ganyan, kahit na ganyan. So, thankful talaga ako. So I'm really blessed. Hashtag blessed. Hashtag blessed. Anyway, meron pa ba tayong rapid fire? Kasi may last Yun na question lang ako po. eh. May Ah, last sige, question sige. ako Last kay question. Tio before we finally let him go. Alam kong hindi ka mahilig sa showbiz. Yeah. Pero kung gagawing pelikula ang iyong buhay, anong title at sinong gusto mong lumabas bilang Tio Moreno? Good question. Actually, funny ito because kakamping yung artist. Gusto ko talaga si Sian Lim. Oo, ambisyoso, di ba? Hindi, because growing up attorney, di ba, galing sa hirap, nagtrabaho, nag-aral ng maayos, ganyan. Kasi sa journey ko, sa pag-aaral ko, more on debates, more on writing. And I think na si Sian Lim yung parang perfect representation pag i-represent yung buhay ko. And he's a very good actor. Ha? Yeah, he's a very good To be fair, actor too. And then, tapos may mga interest din kami kasi, di ba kung makikita ninyo, pag naka-follow kayo sa IG niya, nasa din siya, fitness journey, adventurous, marami siyang ginagawa sa buhay. So para bang nag-match yung namin. Di ba, ambisyoso ako kahit kakamping siya. Anyway, Pero anong title I have ng movie? nothing against- Anong title ng yung movie? title ng movie siguro, attorney, is, Sapatos. Bakit sapatos? Wala akong sapatos growing up. Another story na naman. Wala akong sapatos growing up. Like, for example, I graduated sa elementary, nang hiram lang yung family ko ng sapatos because Wow. wala. Tapos in high school, president ako ng, EIC ako ng school publication namin, and at the same time, president ako ng seniors. So yung, di ba, may supreme government body, parang ganyan. Pinapagalitan ako ng principal kasi wala akong shoes. And ang hindi nila alam is hindi talaga nakaka-afford ng shoes yung family ko. Kaya in college, nung nagka-scholarship na ako, alam nyo ba, 2,500 lang yung stipend ko monthly. And pinagkakasya ko yan siya, rent ng apartment ko, yung mga allowance ko, yung food ko, etc. Nilaban ko yan sa buhay. Wow. Nilaban ko yan. Tapos in college, alam niyo yung ukay-ukay? Yung mga sapatos ko galing ukay. Tapos alam mo yun na parang pag mabasa ng ulan, natatanggal na yung Swelas. yung sole niya. Swelas, Ganyan. So sinabi ko talaga na mag-aral ako ng mabuti, magtrabaho ako ng maayos, ganyan. Galingan ko talaga pag makatrabaho na ako para ma-afford ko na yung mga bagay na wala sa akin before. And thankfully, by God's grace, ngayon attorney, halos ng shoes ko may brands. Wow. Well, you've gone a Yeah. long way at that's Yeah, very so admirable. thankful ako. Deserve Parang it. it's a small progress but still a progress. Di ba? Yes po. Nung sinabi ni Sir Tio na small, nakatingin siya sa'yo, attorney. Small Small progress. Sir Tio, marami pang gustong magpagrito. More viewers from Bicol, Legazpi, You got a Bicol. Germany, UAE, and Kuwait. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa Small Talk. Yan. And before we end this program, anong mensahe mo sa sambayanang Pilipino. Kapit lang talaga. Alam natin na ngayon nahihirapan talaga tayo na i-voice out yung mga hinanaing natin sa gobyerno kasi alam nyo naman na whenever we
say something about the government, automatically may cyber libel case ka ngayon, May di ba? sinabi Whenever mo. you talk about corruption, Don't I know ganyan. So, kapit lang, laban lang, may araw din silang lahat. And Yes. continue to support VP Sara for President in 2028. Yun. Yes. Okay. Napakagandang usapan, attorney, ano? At dyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang kwentuhan dito sa Small Talk. Thank you so much for spending your time with us today. Yes, marami tayong napag-usapan ngayon. Pero hindi doon nagtatapos ang kwentuhan natin. Tandaan ninyo, ang mga malalaking pagbabago, nagsisimula lamang yan sa mga simpleng usapan na tulad nito. That's right. So make sure to like, follow, and share our pages para laging kasama sa loop. Once again, I am Ina Sampang, and you're not. And I'm Attorney Ferdy Topacio, and she's not. Dahil tandaan, no topic is too small when the conversation is real. This is Small Talk. See you next episode. Bye-bye.